But basically right now, as of now, kung pinag-usapan is unusual, mga kababayan, seriously, mga kababayan, kung merong balak ang Inday Sara at yung kanyang team na manggancho, hindi na dumaan sa bangko. Hindi na dumaan sa bangko. No, ewan kung paano mangyayari yon. May kakuntsaba, may sindikato sila, ang punto, 125 million. So, doon pa lang sa bangko, wala kang makukuha ang pruweba doon. May pera, may cheque, may allotment, tapos noon, nilabas yung pera. Hawak nila yung pera. There's nothing wrong pa doon. Yung paggastos ng pera, yun yung issue. Yun yung betrayal of public trust. Kung hindi tama yung paggastos, ang makakasagot niyan ay yung mga kasama, yung mga tao dun sa agency at yung COA mismo na pagka binigyan ka ng clean bill ng COA, okay, lusot, walang problema. Everything is above board. Pinlag namin kasi may kulang na dokumento. Nagbigay ng kulang na dokumento. Kinlin, okay na. O di walang problema. Kaya nga, bakit nag-file ng impeachment? Kasi atat na atat sila. Birahin ang Inday Sara. Hindi sila makahintay doon sa proseso ng COA. Yun yung nangyari. Yun yung nangyayari. Kaya nga, pipilit nila na Your Honor, we have proof para inunahan na ni De Lima na so umpisa pa lang, bungad pa lang, introduction. At the end of this, we will be able to prove. Wala talaga. Kaya, wala palpak talaga sila Kaya nga nanonood lang yung depensa. May mga nagko-comment, bakit yung depensa ay hindi nag-object doon sa yung hinayaan lang ba, yung tungkol sa cheque, nag-stipulate pa nga paano wala kang ebidensyang makukuha? So what, nag-withdraw? Ang nag-withdraw, yung disbursement officer. O tapos, hawak na nila yung pera. So hanggang doon lang may money trail. And mula doon sa pagkaka-disburse ng pera, dapat, ang natin, saan nagamit yung pera? Doon maglilitawan yung mga question. Saan pumunta yung pera? Paano na-allocate yung pera? Pero, confidential fund nga. So, ang agency na tama is yung COA. Pagkakinlaro ng COA, unless na, in fairness, kung kakuntsaba yung COA, pero hindi maano yun. Wala it's too petty talaga yung nangyayari. Talagang designed to destroy Inday Sara. At kayo mga Pilipino na nung papaniwala dyan sa impeachment, I still maintain it's a waste of people's money, a waste of our money. Pipilit na hindi unusual yung pag-withdraw ng ganong kalaki. Kasi hindi normal sa DepEd na mag-withdraw ng ganong kalaki. Okay. O ngayon, nag-withdraw naman lang. Anong gagawin ninyo? May cheque nga Sino nag-issue ng cheque? Sino nag-approve ng release ng cheque? Sino ang, Diyos ko, sino yung pumirma ba? Ang nag-approve, presidente ng Pilipinas O anong intensyon ng pera? Para saan yung pera? O gagamitin sa confidential fund o gagamitin sa DepEd. At yun ang i-address. Yun ang i-address. Dapat nga yung DBM, Mr. Witness, DBM, what was the amount for? Malinaw. Malinaw. Meron kaagad na, it was intended for confidential fund. Doon papasok yung sinasabi ni Lacson, somebody should testify on the confidential fund, ek na yan. Ay, nako. Kaya nga, walang kaso. So, pipindaw nila si Inday dyan sa pera. Siya nga pala, gusto ko sabihin, unusual. Nag-withdraw ng pera, agency, disbursement officer. Dumaan sa proseso. May paper trail. Ano yung suspicious? Unusual
nilagay sa mga maleta yung pera. Saan galing yung pera na pinaglalagay sa maleta at dineliver sa mga bahay-bahay? Dineliver yung kani-kaninong congressman, sila yung mga pangalan na yung 51 na pangalan. Yun ang unusual. Pera ng taong bayan, ilalabas mo, nilagay sa maleta, binilang, may mga picture na mga mesa, hindi naman sila bangko. Yun ang unusual, mga kababayan. So, paano nyo bibirahin tong OBP, tong Inday Sara, tong DepEd? Bakit nyo titirahin na unusual? Pero yung pinagagawa ninyo, tumatanggap kayo, yun yung unusual na minaleta, maletagang. Yun yung unusual. Suspicious. The moment na nilabas mo na yung pera at hindi mo dinaan sa banking system natin, unusual na kasi may tinatago na lalo na kung yung halaga at yung frequency. Linggo-linggo. Milyon-milyon. Isang delivery nga, 2 billion mahigit. Sipin niyo yun, unusual. Pinipilit tirahin itong confidential fund o whatever na pera mini-withdraw. Ilan? 4 na cheque, kalating billion. DepEd fund siguro yan. O sige, confidential fund. Ang punto, yung trillion do sa flood control. Walang investigasyon. That's why, babalik at babalik sa inyo yung kalokohan ninyo, Government of the Republic. Kayong lahat na mga kasama dyan sa maleta gang na yan. Kasi sa kakaduro ninyo dun sa tao na walang kasalanan at pinipilit ninyong palabasin na siya ang may kasalanan, lumilitaw, nag-iisip ang tao eh. Walang problema doon. Sinabi ng bank manager, we need yung pera. Wala kami makita. Bakit? Meron pa ba sila dapat? Tanungin pa nila. Magmamarites pa yung bank manager. Saan yung magagamitin yung pera? Tarantado talaga. May bank secrecy nga tayo eh. Kaya nga, gago itong palpak yung natin. Itong impeachment na ito, palpak. It's a matter of, wala. Walang makukuha dyan, walang kaso. But in the end, as I still maintain, magbobotohan yan, 16 na botong kailangan, probably they will get 16 votes by coercion or by intimidation or by money. Malalaman natin. And then, anyway, they have from now until next year. Kung abutin ka pa kung 10 days na, 92 days lahat, 82 days to go divided by 12. Mga another 5 months na yung 60 days eh. So almost 8 months, 8 months. So July, August, September, October, November, December, January, February, March ay magbobotohan pa. Ano lang yun yung buong kaso, may boto pa. So, magdi-discuss pa sila and all that. March, April. Buti na April, May. Imagine that. Pabuti na nila na rainy season yan para wala ng people power. And then, election na. No? Yung magkaka-file na ng candidacy. Kaya nga, yung dyan, wasakin lang si Inday Sara. Yung kanyang voter base. Kaya kayo na mga naniniwala sa katotohanan, doon kayo sa katotohanan. At kung objective yung hindi kung nadinig ninyo kahit kanino o kaya kahit sa akin, nadinig ninyo, himayin ninyo kung anong reason, ano yung logic ng lahat. Nadinig nyo kanina, bank manager, 2 witness, netestify lang nila yung mga cheque na winidraw. There's nothing wrong with that. Kahit 1 billion, 2 billion. Government to government. May nirelease na SARO, may pera, may cheque, nakapangalan yung tao, disbursement officer. Walang irregular doon. Maigpit ang bangko eh.
Hindi ka basta-basta makano. Tsaka tinatawag talaga yon. Once upon a time, magwi-withdraw ko ng 2M, 2M5. Citibank yun, 207. Somewhere 19 ek-ek. Pinaghintay ako sa Citibank kasi dapat daw sinabihan ko sila. Kung sunada ako mag-withdraw, ilalagay ko sa stock market yung pera. May nahabol ako na investment. So, yun. Kasi daw, ang stock lang daw yata nila is mga 5M. Ini-withdraw ko yung may 7M dun sa loob. Yan yung ano. Yung pinagbentahan ng ng property. May natira pa. So, hindi mo pwede basta pasok ka sa bangko, mag-withdraw ka. Kami nga, ito, pagka mag-withdraw, kunyari, ang sasabihin mag-withdraw ng, kunyari, mga 500, magsabi ka Sabi ka sa bangko, hindi basta-basta, nasisisihin ka pa nga, sasabihin mo, sana nagsabi ka. Tatawag nila, tapos hintayin mo yung yung armored car dadating, dala yung pera. Ayan, yun yung talagang sasabihan para hindi And then yung gagawin ng bangko, nandito na ho yung pera, pwede nang withdraw yan. Ganun kasimple, ganun yung coordination. So there's nothing wrong with that. Nilagay sa pera yung pera nilagay sa bag. There's nothing wrong with that. Inaano nila. But issue yun. Kaya nga, makita mo yung Senate judges yung mga pinagtatanong. Kakainis Na-expose lang yung kulang sa okay, yung bias ba? Na-expose. Ano pa ang mga So, nadinig natin usual, unusual, suspicious, at saka illegal. Illegal. Meron pa kang criminal nga illegal. So, yung mga salita na yon, kung i-apply nyo sa lahatan, yung ginawa nila, nagwi-withdraw ng pera yung mga tao ni BP Inday, mga authorized na tao mag-withdraw ng pera. There's nothing wrong with that. At saka kung may balak gumawa ng kalokohan, may paper trail May paper trail. Galing dun sa may saro, tapos nun may release, may cheque, may pay, may bangko, receive lahat no? May pirma lahat. Hindi naman gawa ng kalokohan doon. Yung paggamit ng pera doon, wala sila doon COA na ngayon yung pinaka-link nila. So, naghihintay sila ng ebidensya kung saan ginamit yung pera. Hindi naman kinakailangan maglabas ng ebidensya yung depensa. Saan namin ginamit yung pera? Okay, nandyan tayo, 125 million. So, nagmaasa tong prosecution na dahil sa pinalalabas ng prosecution na may unusual dun sa ginawa nilang withdrawal, magiging defensive ito, ang defensive, na maglalabas sila ng witness na magsasabi, saan ginastos yung pera. Hindi na kailangan. Because COA na magsabi, okay yan. Okay. Monday, yun yung COA. So, malalaman kung ano allegation, yung COA sabihin, okay yan, walang problema, tapos. Or, pag sinabi ng COA, hindi pa ho tapos yung proseso. Anong gagawin niyo? Ipoforce niyo yung COA. Guilty niyo na si Inday. Disallow niyo ng todo, kaliwa kanan. And then, may criminal pa rin. Meron pa rin demanda na pwede pa rin umapil pa nga sa Supreme Court. Na sasabihin, mali yung ginawa ng COA. Ganun yung patas natin, mga kababayan. Hindi pwedeng bend the law. Kasi everyone is presumed innocent until proven guilty in a court of law. Nasa konstitusyon, guarantee yun sa bawat Pilipino, bawat inyo. Kaya kapag meron sa inyo, mga kababayan, ang nagsabi
putragis ka, magnanakaw ka, etc. etc. Huwag kayo magpapasindak. Kakasuhan kayo ng kung sino mang mataas, tapos nung kakasuhan kayo, matatakot kayo. Hindi, huwag kayo matatakot. Because you are still innocent until proven guilty in a court of law. At kung sino man yung nagbibintang, siya ang dapat maglabas ng ebidensya. Hindi kukuha sila ng ebidensya dahil sa na kailangan ka maglabas ng ebidensya. No. Siya yung nag-dedemanda sa iyo eh. In this case, inimpeach nila ang Inday Sara. Hindi kinakailangan ng Inday Sara. O ito, ebidensya, A, B, C, D. Hala, akong kasalanan ha. She doesn't have to. She doesn't have to. Because the processes that we have is enough to acquit her. The problem is, again, sinasabi ko, this is a trial of democracy, Philippine democracy. Our justice, the truth, the trial of whatever is itong ating kinalalagyan ngayon sa bansa natin, lilitaw at lilitaw yan. At huhusgahan yan ng taong bayan. Yung dulo. Yung dulo. Kaya, ang dulo niyan, either i-acquit siya ng senator judges kung meron silang 13 na ngayon, may kinukumbisi silang 3 or baka 5 yung hinahabol nila para meron silang buffer na boto para 16. Guilty siya under the Constitution. Na pinili, sinabi ni Escudero sa umpisa pa lang para credible yung pag-upo niya, para walang question-question. Yung constitutionality, 16. Hindi, ito 16 ngayon. Ngayon, magiging problema yan in the end pagka wala silang makuwang 16. Kaya baka balikan nila yung 14 lang ang kailangan. Isa na lang ang kailangan nilang kumbinsin. Ay, nako. So, hindi pwedeng yung depensa maglalabas ng ebidensya. Hindi. They don't need to. Huwag kayo mag-expect na maglalabas yung depensa. Ano sila? Parang kumuha ka ng tali, bibitayin mo yung sarili mo. Hindi. Yun yung proseso. Yun yung justice system natin. Yun yung legality natin. So, parang naka-blindfold ngayon yung prosecution. Gusto nilang makonvict ang Inday Sara. They have to present evidences. And so far, at day 10 na, ang ebidensya, nakaka 10% na tayo, no? Ng time allocated. So, ang ebidensya, malabo. Wala pa. Wala pang ebidensya. Wala pang smoking gun. Wala pang ano eh. Kasi, normal lahat yun eh. Bakit hindi nga sila nagpresenta ng psychiatric ni Inday o yung isang expert opinion man lang para sabihin bla 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 bla, di ba? Na pupugutin mo yung ulo ini-imagine niyang pugutin ang ulo ng presidente, ba? Inaano niya, meron na siya kinontrata papatayin pagka pinatay siya. Nung 3 na yon. Ibig sabihin nun, understood na yung 3 na yon ang nagpapapatay sa kanya. Pagka pinatay siya, meron na siyang kinausap. No joke, no joke. No joke, no joke. Serious na papatayin yung 3. Conditional And it is taken out of context na sinasabi ng NBI na yung palang betrayal of public trust na. Yung palang bla bla bla. Teka muna, ano yung threat kay Inday Sara? So, ibig sabihin, parang may bias kayo? No? Inimbestigahan niyo yung threat sa presidente, pero hindi niyo imbestigahan yung threat kay Inday Sara. Kaya nga nagsasalita siya ng gano'n to save herself, survival. Sige, subukan niyo kung patayin ako, tangina ninyo, gano'n. Subukan niyo kung patayin. Pagka namatay ako, patay din kayo. O yan, buhay pa siya hanggang ngayon. There is an attempt sa buhay niya talaga. And kami nga noon may pumasok sa aming feed nagko-contract nga ng ng foreigner na killer. Para magi-import pa pumasok yun sa intel namin pumasok yun na kino-contemplate na mag-import ng assassin from abroad
babayaran, people's money, babayad para timbugin ang Inday Sara. Pumasok yon sa intel namin. Um, so, yun, kaya nga, the best security is yourself nga. O, di nagsalita ang Inday Sara na gano'n. O, buhay pa siya hanggang ngayon. Takot ba nung tatlo? Takot ba nung tatlo? Sino yung kinontrata ni Inday? Eh, kung kunyaring, ano lang sa hangin yon, yung paano lang ni Inday Sara yon, bluff. Eh, naniwala sa bluff. O, sino ngayon ang talo? Tapos kahit impeach nyo siya, it cannot be taken out of context. Pinipresent nila yung video na witness, ganyan, na ito yon, admission, blah, blah, blah. You cannot just use a portion when in fact, it was a culmination ng lahat na nangyari. Tinawag siya sa Congress. Tapos nun, nagsimula pa itong kala Lorin Badoy, yung kala Ka-Eric, no? Nung nagsabi na siya na merong korupsyon na matindi, sinabi niya, 2 tao yung may hawak ng pera ng Pilipinas. Ko at si Tamba. Guess what? Si nagsalita na nilalaglag yung administration. Si Marcos, lahat sila ba nilalaglag? Pati si Tambaluslos. Si Saldico. Di tama si Inday. Nagsalita ito. Sino yung mga marisa nagsalita? Security nito. Oh, adi may tama. Nagja-jive. Oh, tapos doon, guess what? Ano sinabi ni Marcos? Bungad niya doon sa zona niya. Masakit man sa aking damdamin. Yung aking pinsan, kakasuhan. Di tama si Inday. Tama si Inday. So why is it that she will be threatened, patayin? Because she was telling something that is exposing the criminals in government. Who is the criminal in government? Ano yun yung dalawa eh. No? Si Saldico at saka si Martin. Lalaglagan, no? Nilalaglag nila si Saldico, nagsalita. Nilalaglag niya si Martin. Hintayin niyo magsalita yan. At laglag niya yung kanyang pinsan, si BBM. Pagka yan, naglaglagan sila, or mas magiging malinaw. It is a syndicate, masterminded, and seconded. Masterminded by Marcos himself, probably with who else, and then yung seconded, ang taga-tirador niya yung dalawa. It was all planned. Sabi ko nga in the previous vlog, this was all planned before pa nung 2022 presidential campaign. It was all planned. Pakagatin mo Inday Sara, blah blah, use Amy Marcos para dikitan yung nandun yung respeto, nandun yung admiration, mutual respect, no? Ando si Tatay Digong pa, kahit sabihin na niya, bangag yung puta yung kapatid mo, bangag yan eh. Dahil sa hinahayaan niya yung anak niya, decision mo yan eh. Ikaw sana magpresidente. Ayaw mo. Eh may prinsipyo nga eh. Delikadesa, presidente na to, magpe-presidente ka. Ano yan? Parang ganun ba? Kaya, siya eh, na vice president siya, parang to. I mean, dapat kasi, Inday Sara, vice. Sa Marcos family, ang favorite si BBM eh. Siya yung will carry the torch. So, presidente, mag-vice si Inday. Payag si Inday kasi 60 plus na to, may wisdom na, may experience. Ako, mayor lang ako, blah, blah, blah. Minaliit ni Inday yung sarili niya at the time, 2022. But now, she's confident already. After receiving all this bombardment, all this kawalangian, etc., she's ready. Sinasabi na niya, she's ready. She's ready for 2028. She's ready now, 2026. Imagine ninyo kung kayo ang tirahin ng ganon. Banatan ka ng banatan ng ganyan. Pati mga troll, mga vlogger, etc., etc., mga retired na mga sundalo, etc., etc., mga expert, no? Tapos pati NBI, no? Sasabihin na siya.
Ano naman to weaponized lahat pati yung tawag dito, ombudsman. Lahat tinitira siya So, if you survive that, I know she will because sabi ko nga when did the impeachment become a trial of Philippine democracy? Since last year. Since last year. When they, mami, maingay. When they were, when they started to impeach her, pinipilit nung umabot nga sa Congress, yung this year, Articles of Impeachment Act na yan, kitang-kita niya doon kung ano yung kwento, di ba, na may nalaglag na budget para nakuha yung boto, 257. Kaya question mark na yung Congress. May nakaraan akong vlog na tinatanong ko saan ba ito papaabutin? Madam Inday, papaabutin ba ito hanggang impeachment para malaman kung sino yung mga kakampi mo? Kasi alam nyo, sa totoo lang, Inday Sara will become the president kahit i-guilty ninyo. Kahit i-guilty ninyo. Kasi makikita ng taong bayan na pinapanood, yun yung backlash sa inyo Yun yung, hindi backlash, no? Pagka nakikita kayo ng taong bayan, day 10 pa lang nakikita ng taong bayan, nagigising. No? Akala ninyo, good na good kayo, magigilty Inday Sara. Kasi may mainstream media, sinusundan, etc. Kahit nga simpleng tao Kami nga nag-o-object Objection, Your Honor. Sa TV, sa pagpanood. Objection, Your Honor. Manifestation, Your Honor. We will stipulate. Okay, walang problema dyan. Banking process, may cheque, naging cash. Anong problema mo dun? Ang question, yung issue is yung paggastos ng pera. Tinanggap pa lang yung pera. In-establish na talaga may pera. Hindi. Common knowledge na nga yun Kaya nga, ang dyan is how the money was spent. Sino yung magpo-forward dyan? Na kuno witness na sasabihin, inutusan ako na ganito gastusin yung pera. Pineke kayong ganyan-ganyan. Inutusan ako na yung pera na yon, part ng 125 million, idideposito doon sa bank account ng Inday Sara. Wala ebidensya Kaya nga, kahit anong kwentong gawin nila, naghahanap sila ng ebidensya. At nag-hope sila, magkamali yung depensa na maglabas sila ng ebidensya. Para yun ang pupuntirya nila. Ang depensa, less talk, less mistake No talk, no mistake. Basta ang unusual, tapos na suspicious, mali-maleta. Dinedeliver. So may pera galing sa DBM, may allotment, release ng pondo doon sa DPWH. May project. Ngayon, may cheque, bayad doon sa May check and balance, may reporting. Tama? Pagdating sa COA, legal, kasi covered lahat ng may reporting, GPS, sindikato So, hindi natin alam kung ano yung sa COA na yan. Pagdating dito sa, lumabas yung pera. Winidraw yung pera. Nakabagahe na. Dinistribute yung pera. Dineliver. Parang grab, Dineliver. Mali-maleta. Unusual yun. Suspicious yun. Linggo-linggo. At dinedeliver sa mga officials of government na siyang may cut do sa project. Criminal, kasi may mga namamatay na Pilipino. May projects na dapat nandoon, pero binaha. Kasi hindi ginawa yung project. Ghost project. Or, tinipid sobra yung project. Isang ragasa ng tubig ilog, ragasa, natibag, walang bakal. Yung pinantambak, lupa lang, hindi pala sinimento lahat.
Ay, anak ng toko. Ang nipis pa ng semento. Kaya nga, ano yung sabi pa doon ni Bongbong, nandiyan naman yung flood control projects, tinamaan lang ng barko. Tinamaan ng barko. Sabi si BBM, sa totoo lang, pero dahil sa magaling yung kanyang mga advisor, spin doctor niya, sasabit ka, pinamaganda niyan, unahan mo. Inunahan niya, yun yung nangyari dyan. Inamin niya na may mga project na ghost project. Tapos kunyari galit siya. Pero kitang-kita niyo sa mukha niya. Panoorin niyo yung video niya na yon na pumunta siya sa Bulacan. Tapos yung dala niya yung media, di ba? Are you angry, Mr. President? Yung ganon. Hindi. Hindi galit yung ganon. Drama. Yung nangyari doon. Kaya ngayon, tapos imbestigahan. O nasa na yung investigasyon? May blue ribbon pa ba? Wala. So, ano na nga? Ia-arestuhin yung 18 na nagwi-witness. Para wala nang ibang mag-witness. Kasi matatakot na eh. Yung nagwi-witness ka, tapos arestuhin ka. Aresto sila Baligod, Attorney Baligod. Arestado si ano tawag dito, si Marcoleta, Sen Marcoleta, tsaka si Kong Mike Defensor. So lahat ng nag-e-expose ng katiwalian nila, sinasilence nila. And it's all planned. Ang susunod dyan na si Cayetano, niluluto na yung kaso niya, di ba? Ng NBI ba yun? Niluluto na yung kaso niya. Tapos nun, ang susunod dyan, Robin Padilla. Ano yun? Coincidence? Hindi eh. Lahat ito konektado doon sa pag-imbestiga sa flood control. Mga illegal na yan. Kaya in the end, ang husga dyan, Pilipino. Yung impeachment court na yan, ano lang, catalyst ang impeachment. Hindi nyo alam, impeachment court. Hindi nyo alam. Kami nakikita na namin, nakikita ko na, ang magiging mitsa dito is yung impeachment court. Yung senator judges. Aabot siguro to kung walang mangyayari na knock on wood si Duterte. Magpalakas ka, Mr. President. Magpalakas ka. Yung walang mangyayaring masama sa health ni Tatay Digong, magpo-proceed ito. Walang sa mga rally na yan, yung ano nangyari doon sa mga rally, wala, di ba? And walang rason, tsaka umuulan-ulan na Mawawala yung fire, no? Tapos isa-isang inaaresto. So, magtutuloy ang impeachment court. Ngayon, bago ko makalimutan, question, yung impeachment ba is a smokescreen doon sa ginagawa nilang pagnakaw? Uutang na naman sila, uutang na naman. Tuloy-tuloy lang sila. One smokescreen after the other. Para lang may pag-usapan. Para lang may content yung mga tao, yung mga vlogger. Ngayon, paksili ka. So, dalawa na sila. And then, dinagdagan pa. Racket. Nuclear. 4 na pala, no? Itatapi ko nga yung mga yan. Mamayang gabi, no? Kung makakaano ko. Pag-anohan ko yung, hahatulan ko yung paksili ka. Pagka ganyan ng ganyan yung prosecution, style bulok, na kailangan nila magsalita para sabihin form yung mind ng tao na guilty talaga si Inday. Ganun ang daan. Pero makikita nyo naman yung depensa, facts, no, of the case, ano yung testimonya, yon, na kung kinakailangan nilang banggain o hayaan lang kasi wala naman yan Wala, no probative value. So, gano'n ang depensa. Nandun pa rin yung konstitusyon, nandun pa rin yung legal process, yung rules of court. Wala, sa tingin ko ngayon, wala pa na magdidiin kay Inday Sara. Hintayin natin yung next week sa COA. Pagka yung COA, wala silang doon, at sinabihin ng COA na merong proseso May proseso, pwede pa yung mag-file sa Supreme Court no? Na kunyari
hindi ma-explain yung pera, tapos pinlag nila, bla bla, dinisallow, pwede pa mag-file ng ano sa Supreme Court. So merong mga legal remedies. So bakit ka ini-impeach na hindi pa final yung COA? Ngayon, kung may final na ano na yung COA at inaabsuelto siya, o bakit kayo nag-impeach at bakit yan article ng impeachment? Kaya wala, fishing expedition talaga. Para lang sirain siya. So in the end, ginaganyan-ganyan kayo, tapos nun merong mainstream media and then mga vlogger nilang bayad, ng taxes natin pinambabayad. And then in the end, para lang justified yung magiging boto na guilty. Now, kanina sinasabi ko, ang magiging catalyst dito ng evolution, no, is yung mismong Senado, yung boto. Kasi pag nakikita araw-araw ng taong bayan at pinag-uusapan sa SOCMED at mainstream media, talk show, itong mga talkie-talkies na yan, at ang dami nag-interpret at mismo yung taong bayan ang nanonood, nakikita, anong problema? Wala namang kasalanan. Wala namang kasalanan. In the end, pagka ginilty nyo yan, kayo ang magiging mitya ng pag-aalsa ng taong bayan. Alalahanin ninyo, 57% si Inday. Negative 27 si Marcos. So, it's all about who is credible, who has more followers, who the Filipino people believe more. When the credibility of Congress is already in question, why? Tarantado kayo, ini-impeach nyo Inday Sara, 125 million, whatever, 500 million. Eh kayo nga, billion-billion. Kinita ninyo, mga insertions nyo. How come, mga plastic kayo? Yun yung sasabihin ng tao eh. Yung resolution 10, wala ka kay resibo eh. Ba't ngayon mahalaga dito ngayon may resibo? Confidential fund nga eh. Kaya nandyan naman yung COA para patotohanan, para usisain, para tignan kung anong tama at mali. Kaya tayo may COA. Marunong pa kayo bakit yung Congress nagpapanggap kayo na kayo yung COA. Diba? Kaya nga, magiging mitya dyan yung ano. Sa tingin ko pwede kong mali, pero sa tingin ko dyan, magiging mitya dyan yung boto ng Senado. You have to change, kung ano ninyo, you have to change the way you are presenting the case, prosecution. You have to change the way you're presenting your case that guilty na Inday Sara, pero sa totoo lang, wala kayong pruweba, wala kayong issue, wala kayong wala kayong ebidensya. Namimingwit kayo. Doon pa sa parting walang isda. Kaya, and then biglang igigilty. Nakaw. Naintindihan ng tao eh. Kaya, yon ang magiging mitsa. Unless na, from now hanggang doon sa dulo, may mangyari na hindi ka nais-nais na kunod. Example, Digong Duterte. Na? Yan yung people are just watching, people are just playing this. Inday Sara is just smiling. Papa Beauty, Inday Sara is just smiling at this because she knows, she's confident. She's confident that panalo siya dito. Kasi ang trial talaga hindi sa kanya. Philippine democracy ang in trial dito. The institutions are in trial. Government officials are in trial. The word democracy, the word justice, the word truth is in trial. At pagka nakita ng taong bayan na pinepuwersa ninyong pagbintangan itong taon to na underdog ngayon. Remember, Filipinos go for the underdog, Filipinos go for the underdog. Na itong underdog, binibira ninyo, pinagbibintangan nyo ng di tama, galit ang Pilipino doon. Pinagbibintangan ninyo, nakitang-kita ng taong bayan na kayo ang betrayal of public trust. Kayo! Tangin na yan. Boboto pa kayo? Gigiltihin pa ninyo. Tarantado kayo. Wala kayong credibility. And in the end,
makikita ng taong bayan yun. In the end, this is 8 more months in the making. And in 8 months, the people are being educated. Backfire sa inyo yan lahat. Backfire sa inyo. At ang dulo nito, she will become president. Kitang-kita mga kababayan, she will become president. Kahit sabihin niya, she's not ready, she will become president. Constitutional successor, junta, siya pa rin ang presidente. Because hindi pwede maghunta kung hindi siya ang nakaupo. Bakit? You have to deal with 32 million Filipinos. That is what the administration is trying to destroy, 32 million. But apparently, ang lumalabas dyan, magiging solid yung 32 million na yon at madadagdagan pa. Kaya kayong mga mahilig mag-rally, kayong mga emosyonal, isip ng konti. Isipin natin. Kung ano yung mga nangyayari. This, again, I emphasize, this is not a trial of Inday Sara. This is not the impeachment of Inday Sara. This is going to reverse in the end. This is an impeachment of all the sanamagan government officials from the president down the line. President, cabinet secretaries, USEC, ASEC, congressmen, senators, lahat yan. Even judges, no? Down the line. This is the impeachment of those government officials who have violated public trust. Kala ninyo si Inday Sara yung trial dito? No. You're mistaken. In the end, the vote of the Senate ang mitya. Ang sakit dyan, yung irony sa side ninyo, pagka ninot guilty niyo si Inday Sara, pinalakas nyo lalo yung tao. Yun yung problema do sa game plan ninyo. Ginilty ninyo, tapos kayo kay Inday Sara. Tapos kayo sa taong bayan. Pagka not guilty, tapos kayo kay Inday. Tapos kayo, maging presidente yan eh. Kaya either way, she can just wait like that. She can just wait and then, kaya nga relaxing yung tao. Kaya yung defense, relaxing.